Ang topic na ito, ay muli nating inihahandog, sa isa nating taga-subaybay na si Jade Mark Salvadea Tinsay, dahil sa kanyang kahilingan, na itakal ang tungkol sa kwento ng buhay ng aking subject ngayon. Shoutout uli sa iyo Lods at salamat muli, sa pagsubaybay sa aking maliit na channel. Si Ricardo Wright Herrero, na mas kilala sa kanyang stage name na Subas Herrero, ay isang Pilipinong aktor, komedyante at mang-aawit. Siya ay isinilang noong April 3, 1943, sa Maynila. Si Subas ay isang sagrado Katoliko Romano. Kasal siya sa kanyang asawang si Maripaz, at nagkaroon sila ng 5 anak. Lumipat si Herrero sa Estados Unidos noong 2010. Si Subas ay isang kilalang batikang artista. Mahusay siyang gumanap sa lahat ng mga papel na ginagampanan niya. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Subas ay isa ring magaling na mang-aawit noong kanyang kapanahunan. Bukod pa dito, siya ay mahusay din na komedyante. Papatayin ka rin ito pag hindi mo sabihin kung ano sabihin. Sabihin mo na bago ka patayin ito. Papatayin ako? Oo, nasa yung kanyamana, sabihin mo na. Oo, sige. Sabihin mo na. Ngunit mas nakilala siya sa kanyang mga role bilang isang malupit na kontrabida. Punyeta! Mierda! Hanapin yung taong yan kahit sa impyerno. Patayin niyo siya! Mas pinili niya ang pag-arte sa harap ng kamera, kesa ang ipagpatuloy ang kanyang galing sa pagkanta, kung saan dito naman talaga siya mas nakilala ng husto. Dahil sa kanyang kahusayan sa pagganap ng kanyang mga papel sa pelikula, lalong-lalo na kung ang kanyang ginagampanan ng papel, ay bilang pinuno ng mga kontrabida, ay tiyak na kakainisan at kamumuhian mo siya, dahil madadala ka niya sa husay niya sa pag-arte sa pelikula. Isa siyang Villafuerte. At lahat ng Villafuerte ay buburahin ko sa ibabaw ng lupa. Ngayong nakalood ka, magdasal ka na. Kausapin mo man ang Diyos. Uubusin ko pa rin ang lahi ninyo. Kilala rin si Subas sa Champoy, noong 1980 hanggang 1985, isang gag show sa Pilipinas, kung saan bumuo siya ng tandem, na parang Laurel at Hardy, kasama ang kapwa Ateneo de Manila University alumnus at Filipino actor, na si Noel Trinidad. Bukod sa telebisyon, lumabas din si Subas Herrero sa ilang pelikula, na kinabibilangan ng Bakekang, noong 1978, Karapatan Ko Ang Pumatay, Kapitan Guti, noong 1990, at Gawya Siyan noong 1995. Gumanap siyang malupit na kontrabida para sa ilang action stars, tulad nina Fernando Poe Jr., Ramon Revilla, Joseph Estrada at Rudy Fernandez. Nakasama rin niya sa comedy films sina Dolphy, Chiquito, Redford White, at ang trio nina Tito, Vic at Joey. Noong 1986, nag-live sa telebisyon sa Pilipinas sina Subas at Trinidad, upang manawagan sa madlang Pilipino, na sumali sa mga tao sa EDSA, na nananawagan na patalsikin ang nooy Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Pagkatapos ng revolusyon, inirecord ni Subas ang handog ng Pilipino sa mundo, kasama ang 14 pang Filipino artists, upang ipagdiwang ang mapayapang himagsikan. Ang mundo, mapayapa, para ang pagbabago. Nanatiling napaka-aktibo ni Herrero sa show business, hanggang sa ma-stroke siya noong 2000. Sa kabila ng kanyang kalagayang pangkalusugan, nanatiling sporadically active siya at sumali pa sa EDSA Revolution ng 2001, sa pagkakataong ito, upang manawagan na patalsikan ang nooy Pangulo ng Pilipinas na si Joseph Estrada, at mag-guest sa pagpupugay ng bubble gum kay Champoy noong 2003. Incidentally, nauna nang lumabas si Subas Herrero kasama si Estrada, sa mga pelikulang, Erap Is My Guy, noong 1973, at Diligin Mo ng Hamog ang Uhaw na Lupa, noong 1975. Nagkaroon ng mild stroke si Subas, na naging dahilan ng kanyang pagkaratay sa higaan, bunga ng iba pang health issues,
na naging komplikasyon dahil sa sakit niyang diabetes, kung saan hirap na rin siyang lumakad, kaya, palaging naka-wheelchair na lamang siya. Namatay si Subas sa Rochester, New York, noong March 14, 2013, dahil sa heart failure, na dulot ng double pneumonia, na komplikasyon din marahil ng sakit niyang diabetes. Sino ka bang basta papasok na lang sa opisina ko nang walang pahintulot? Hindi nga yung pulis ka magagawa mo na ang gusto mo. Kakasuhan kita! Tumigil ka!